Hello guys, good morning! Andito tayo sa ating bagong project at tayo ay may gagawin ngayong umagang ito. Kita yung ating attire, nakamedyas, at tayo ay naandito sa taas ng ating building. At yun nga po, ongoing na po yung ating second building dahil yan po ay dalawang pitak ng ating kulungan. Yung una po ay nayari na dahil akala namin ay pwede kaming mag-load ng magkaibang ng 2 weeks, pero napag-alaman po pala namin na bawal daw po pala yon. Kailangan kung gagawin namin yon ay kami ay may dalawang building o magkahiwalay na building. So, agad po namin ipinagawa yung pangalawang pitak na yan po ay magkaya mag-load ng 250 bari 500 po ang ating unang ilo-load. Subalit 400 muna para matansya po natin at nang hindi tayo mag-fail at nang hindi magdikit-dikit ang ating mga aalaga ang mga dinosaur. Ayan na po si Gani, ang ating main na karpintero, at yung kanya pong kapartner ay hindi pa dumadating. So after po nang mayari na yung kabilang building, ay kailangan po nating lagyan ngayon ng sako. So kaming mag-asawa ang personal na naglagay ng mga sako dahil bukas po ay dadating na ang ating mga dinosaur. Ayan po, nailagay na po namin ang ating mga sako dahil para hindi lalamigin ang ating mga pararating na dinosaur. At chine-check up namin mabuti ang ating mga dingding at kailangan natin na hindi siya lalamigin at kailangan ayos na ayos ang ating paligid dito, hindi makakapasok ang anumang mga kalaban katulad ng mga pusa. At ngayon po ay tayo ay nag-disinfect na dahil para ma-preserve na po natin yung ating paglalagyan para pag dumating na ang ating mga alagaan ay malinis na po at tiyak na wala pong mga buhay na mga bakterya kung ano pa man dyan. At ready na po ang ating paglalagyan. So yan po ang aking asawa, dinidisinfect na niya yung dalawang building. At atin pong lilinisin ng maigi at i-check upon po natin dahil marami po tayong ilalagay. Lalagyan pa po natin ng mga ilaw at mga brooding area ng ating ilalagay na dinosaur. So ayan po, naglilinis pa rin po at yan po yung ilalim niyan. Ating kailangang linisin para walang matirang mga kalat at kailangan po natin ng maging maayos ang ating paglalagyan. Kailangan safe, walang mga makalabang makakapasok kung anumang mga hayop, mga pusa at kung ano pa mang kalaban ay kailangan na hindi sila makakalusot. At kailangan din po natin ng iba yung pag-iingat, baka may sawa din na dumating. Ay kailangan po natin siyang paghandaan. So yan po, inabot na po kami ng gabi, medyo hapon na yan kasi yan ay kinabukasan na at ikakabit na natin, darating na po mamayang alas 8 ng gabi ang ating mga alaga, ay si Kakris po ay nag-overtime para ikabit po ang ating mga ilaw. At ayan po, dumating na nga po ang ating mga alaga, so balit hindi pa po yari ang pangalawang brooding area. So dali-dali po namin inayos at si Sandy po at si Kuya Baino ang as usual, ang nag-rescue. At yan po yung pangalawang brooding area natin. At ayan po, yung dalawa ay busy sa pagkakabit ng ilaw. Subalit mali po ang naibili naming ilaw. Dapat ay 100 watts. Ang nailagay po namin ay 40 watts. So papalitan po namin yan. So yung po yung 400 ay dumating na. Nandun po sa kabilang brooding area. Sama-sama muna sila doon. Bali pag nayari na itong pangalawang building at na-set up na namin, ay saka namin idilipat yung kalahati. So ayan po at busy pa rin sila at nagmamadali. So as you can see po, yan na po yung ating 400 na dinosaur. Yan po ay paghahatiin, sabay po silang iniload at sabay din po silang iha-harvest. Yan po ay ganyang karami, 400 na po yan. So dati ang balak nga namin ay 200 muna, tapos after 2 weeks ay 200. So balit mali daw po pala yon. Kasi yung iba na baksina na yun, tapos darating pa yung mga bago. So hindi daw po dapat yun. Kung gagawin namin yun, ay magkaiba nga ng building. So yan po ang nilagay po namin diyan ay aqueducts. Diyan po muna sa kailangan kasi ay mayroong electrolytes para magtanggal ang kanilang stress dahil sila ay biniyahe pa. At yan po ay 400, bali may mortality po na binigay na 20 yatang extra. So yun po, nung yari na yung kabilang brooding area, ay nilipat na po namin yung kalahati. At ilalagay na po namin yan dun sa kabilang building at paliliitin na natin yung bilog na yan dahil masyadong malaki at hindi sila masyadong maiinitan. At yung ilaw po namin dyan ay 40 watts lang, 240 which is napakaunti ng init. Ayan po, nilagyan na po natin ng aqueducts yung kabilang brooding area at hanggang dito na po muna at sa susunod na lang po. Salamat! Bye!